Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, umano'y black sand mining sa West Philippine Sea makakaapekto sa military operations ng AFP. Pamilya Aquino naglabas ng pahayag sa kaarawan ni Ninoy kasabay ng pag-ungkat sa mga Marcos. Senator Raffy Tulfo dismayado sa aksyon ng DOH pagdating sa rabies. Pagkakaugnay ng pogo at drug smuggling inusisa ng Quadco. Political warlords posibleng konektado sa gun attacks ng mga kandidato sa Mindanao. Giant clam capital si Lucky Island isinusulong bilang susunod na tourist destination. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa unang balita, ipinapasilip na sa Department of Environment and Natural Resources ang umano'y black sand mining sa Zambales na parte ng West Philippine Sea. Ito ay matapos ibunyag ni Senador Raffy Tulfo ang ulat ng pagtatapon ng black sand sa naturang karagatan. Ikinabahala naman ito ng Armed Forces of the Philippines dahil posible umano nitong maapektuhan ang military operations nito sa West Philippine Sea. Nanawagan naman ang hepe ng Armed Forces of the Philippines na panatilihin ang loyalty nito sa pamahalaan. Ito ay sa kabila ng panawagan ni dating Pangulong Duterte na protektahan ang konstitusyon ng Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi kailangan magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar. Paggigiit ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagkakaisa at propesyonal ang mga AFP personnel sa tungkulin nito. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga militar na protektahan ang konstitusyon. Kasabay ito ng banat ni Duterte na hanggang kailan umano susunod ang militar sa isang presidenteng drug addict. Sa kabila nito, tiniyak ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na kumpiyansa siyang gagawin ng mga sundalo ang mandato nitong protektahan ang konstitusyon at sumunod sa chain of command. Aniya, hindi mangingialam ang AFP sa away politika at pagtutuunan ng pansin ang mahalagang isyong kinaharap ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Maaari umanong maging isang impeachable offense ang mga binitawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina PBBM, First Lady Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nitong Martes ay tinuring ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative J. Kong Hoon na isang impeachable offense ang mga pagbabantang binitawan ni Vice President Sara Duterte sa isang Zoom interview na inilabas sa Facebook page ni Harry Roque. Sa naturang video, sinabi ng bise na walang dapat ipag-alala sa kanyang seguridad sapagkat mayroon na umano siyang inutusang tao na magpapapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tugon naman ni Pangulong Marcos sa kamakailang pahayag na ito ng bise. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
Batay naman sa kamakailang pananaliksik ng National Bureau of Investigation, tunay ang naturang video na ito ng Vice Presidente. Samantala, ayon kay Kong Hoon, wala pa namang mga pag-uusap na nagaganap sa Kongreso tungkol sa impeachment ni Duterte. Anya, marami pang mga trabaho gaya ng pagdinig sa confidential funds, mga panukalang batas at ordinansa ang inaasikaso ng mga miyembro ng Kamara. Paglilinaw din ng kongresista na ang impeachment kay VP Sara ay hindi lang desisyon ng isa at ibabase anya ang kanilang magiging committee report sa desisyon ng collegial body. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino bilang paggunita sa ika-72 anibersaryo ng kapanganakan ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. nitong bisperas ng kaarawan ng dating senador. Muling nabuhay ang usapin sa gitna ng banggaan ni President Bongbong Marcos at kanyang vice-presidente na si Sara Duterte, kung saan sinisisi ni Duterte sa mga Marcos ang pagpatay sa dating senador 41 taon na ang nakakalipas. Pahayag naman ng pamilya Aquino, naniniwala silang dapat managot ang mga Marcos sa pang-aapi at panggigipit hindi lang kay Ninoy, ngunit pati na rin sa libo-libong Pilipinong biktima nung umano'y dinukot, tinorture at pinatay sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Anila mariin nilang tinututulan ang anumang karahasan o banta ng pagpaslang. Bahagi ng Mindanao ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kabilang narito ang Caraga, Davao Region, Soc-Sargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at natitirang bahagi ng Mindanao. Samantala, amihan naman ang nagpapaulan pa rin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Susunod sa News Force. Serbisyo para sa mental health isinusulong na maisabatas. DSWD siniguro na magpapatuloy ang serbisyo ng AIC sa kabila ng suspensyon sa GLs. Senator Raffy Tulfo dismayado sa aksyon ng DOH pagdating sa rabies. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Mistulang nagsermon si Senador Raffy Tulfo sa naganap na pagdinig sa Senado ukol sa aksyon ng Department of Health o DOH pagdating sa rabies. Makibalita kay Daniza Lopez. Tila hindi nagustuhan ni Senador Raffy Tulfo ang hindi pagsagot ni Department of Health o DOH Undersecretary Achilles Gerard Bravo ukol sa kaso ng mga rabies sa bansa. Pagbabahagi ni Tulfo, mayroong kaso ng pagtuklaw ng King Cobra sa isang bata na nagngangalang Rex Lumayag, edad 17 lamang, noong Setyembre 2023 kung saan nasawi ang buhay nito matapos ma-confine ng 8 araw sa Davao Regional Medical Center. Kaya't question ni Tulfo sa DOH kung mayroon bang supply ng anti-venom sa Davao dahil nasalbasan na ito kung mayroon. Ngunit tugon naman ni DOH Yusek Bravo, tanging Research Institute of Tropical Medicine o RITM lamang ang makakasagot sa mga katanungan ng senador hinggil sa issue dahil sila umano ang nakatoka rito at hindi sila naimbitahan sa pagdinig. Banggit naman ni Tulfo sa Batas Republika bilang 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007 ay pangalan ng ahensya ang isa sa mga nakasaad na tagapangalaga sa mga programang anti-rabies. Nanindigan naman si Achilles
na bagamat nabanggit ang DOH ay sa ilalim naman ng RITM ang mga programa na may kaugnayan sa rabies. Git naman ni Tulfo, dapat na may koordinasyon ng DOH at RITM para maiwasan ang kaso ng mga namamatay. Sa pagkabahala ng senador sa daan-daang mga namamatay dahil sa kagat ng mga aso at ahas, ay binigyang diin ito na responsibilidad ng DOH ang masusing pagsusuri sa performance ng RITM. Hangad naman ni Tulfo ang presensya ng RITM sa Senado na siyang sinang-ayunan naman ni Senator Christopher Bongo at ipapatawag para dumalo sa susunod na pagdinig. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sinimula ng Murang Pagkain Super Committee ang investigasyon sa smuggling at manipulasyon ng presyo upang masiguro ang sapat, ligtas at abot-kayang pagkain para sa lahat. Tinalakay ang epekto ng Rice Tariffication Law, posibleng hoarding ng mga importer at mga hamon sa food value chain. Nanawagan ang komite ng kooperasyon para sa mga solusyong tutugon sa food insecurity dulot ng pagbabago sa klima at hindi pantay na ekonomiya. Isinulong naman ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang House Bill No. 11086 na layuning maisabatas ang programa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na serbisyo para sa mental health. Dagdag ni Yamsuan, nararapat na handa ang gobyerno sa pamamahala at pinansyal upang tugunan ang tumataas na pangangailangang ito para sa komprehensibong sistema na suportahan ang mental health ng mga Pilipino. Sa datos na naitala mula World Health Organization, 11.3% hanggang 11.6% ng mga Pilipino ang apektado ng mga issue sa mental health na tumataas ng nasa 2% kada taon. Saklaw ng naturang House Bill ang konsultasyon, diagnostic follow-ups, psychoeducation at psychosocial support sa mga accredited mental health facilities. Kinundena ng Malacanang ang naging panawagan ni dating Pangulong Duterte na umano'y paghihikayat na magsagawa ng kudeta ang militar laban sa kasalukuyang administrasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nanawagan ng Malacanang na respetuhin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang konstitusyon. Kaugnay ito ng kamakailang pahayag ni Duterte na umano'y paghihikayat sa militar na magsagawa ng kudeta laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kasi sa dating Pangulo, fractured governance na umano ang nangyayari sa kasalukuyan at muli niyang tinawag na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman panawagan ni Duterte, proteksyonan ng militar ang konstitusyon. Ito naman ay kinundena ng Malacanang. Ayon sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinanawagan niyang itigil ni Duterte ang pangiinsulto sa paggawa ng tungkulin ng mga AFP personnel o militar. Itinuring niyang makasarili si Duterte dahil sa motibo nitong patalsikin ang kasalukuyang presidente para lamang makapag-take over ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Labis niya umanong ikinagulat na aabot ang motibong ito sa pangiinsulto sa militar. Kaya naman panawagan ni Bersamin kay dating Pangulong Duterte, dapat na umanong sundin nito ang konstitusyon at umiwas ng maging irresponsable. Sa kasalukuyan, wala pang bagong pahayag ang dating Pangulo ukol dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Itinanggi ng AMLC ang iprinesentang dokumento ni dating Senador Sonny Trillanes sa Quadcom ukol sa 2.4 billion pesos na idineposit sa bangko ng mga Duterte na may kaugnayan umano sa kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Ang buong detalye tutukan mula kay Jade Buhoy. Sa pagdinig ukol sa pogo at iligal na droga, itinanggi ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ipresentang dokumento ni dating Senador Sonny Trillanes na nagpapakita sa umano'y bank statement ni na dating Presidente Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte.
Ayon sa opisyal ng AMLAC, makailang beses na nila itong tinanggi na mula sa kanila ang mga nasabing dokumento noong taong 2016 at 2017. Bagamat kanila na itong nilinaw, nakiusap si Representative Romeo Acop na muli itong imbestigahan upang masigurado ang nasabing dokumento. Matatandaang naglahad ng mga bank documents at paper trails na umano'y nagpakita na ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pekeng operasyon na nagtakip sa umano'y koneksyon nito sa isang drug syndicate. Ayon kay Trillanes, kasama ang dating Senadora Leila de Lima, nakalap nila ang mga ebidensyang nag-uugnay sa mga paratang ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas laban kina Duterte at Davao businessman Sammy Uy. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ika-20 pampublikong pagdinig ng Quadcom ukol sa pogo at paglaganap ng iligal na droga sa bansa, inusisa ng mga kongresista ang pagkakaugnay nito. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Sa kamakailang pagdinig, inilahad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa House Quadcom ang malawakang koneksyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa drug syndicates at corporate fraud. Ayon kay PDEA Deputy Director General Renato Gumban, ginamit ng transnational syndicates ang legal na corporate structures para sa drug trafficking at money laundering. Pagbabahagi nila ang investigasyon ay nagmula sa operasyon noong Setyembre 24 ng 2023 kung saan nasamsang ang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Mexico, Pampanga. Dito napag-alaman nila na ang warehouse kung saan nakuha ang droga ay pagmamay-ari ni Willie Ong na konektado sa Empire 999. Nadiskubre rin na si Ong at ang mga kumpanya niya kabilang ang Golden Sun 999 ay bahagi ng mas malawak na network ng iligal na aktibidad. Kasama rin sa mga konektado si Rose Nonolin na konektado sa Pharmaleague Corporation na tumanggap ng malaking kontrata mula sa gobyerno noong pandemya. Sa nasabing pagdinig, idiniin ni Representative Jerbil Luistro na ang mga natuklasan ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng mga corporate personalities sa POGOs, drug syndicate at mga kaduda-dudang transaksyon sa lupa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinanukala ng Department of Tourism ang Men Opposed to Violence Everywhere o MOVE Pledge of Commitment bilang pakikiisa sa 18-day campaign ng bansa upang mas protektahan ang karapatan ng mga bata at kababaihan. Sa naganap na kampanya, pumirma ang mga lalaking empleyado ng kagawaran upang patibayin ang kanilang dedikasyon na alisin ang lahat ng uri ng karahasan at diskriminasyon laban sa mga kababaihan at bata. Dagdag pa ni Chief of Staff at Undersecretary Shalimar Hofer Tamano, nakikiisa sila sa inisyatiba ng UNESCO na alamin ang papel ng industriya ng turismo sa pagtugon at paglaban sa ganitong klase ng kalupitan. Mga benepisyaryo ng AICS hindi dapat mabahala dahil tiniyak ng DSWD na nagpapatuloy umano ang serbisyo nitong pamamahagi ng tulong pinansyal. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa kabila ng suspension sa guarantee letters ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay siniguro nito sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Ito'y matapos i-anunsyo ng DSWD na magmula ika-14 ng Disyembre ay ihihinto muna nito ang pag-i-issue ng guarantee letters, ngunit babalik din sa Enero 2025. Pagpapaliwanag pa ng ahensya, ang maagang abiso na ito ay para sa taon-taong liquidation process at pagbabayad sa mga service provider. Pagtitiyak naman ni Crisis Intervention Officer in Charge at DSWD Program Management Bureau, Assistant Director Edwin Morata, ang pansamantalang suspensyon ay hindi makakaapekto sa serbisyo ng kagawaran para sa mga benepisyaryo na dumaraan sa matinding krisis. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force.
SDG catch-up plan sa NCR tinalakay sa Regional Development Council meeting. Political warlords posibleng konektado sa gun attacks ng mga kandidato sa Mindanao. Makati patuloy na nagsusumikap sa pagsasaayos ng mga kalye sa lungsod. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Hustisya, ito ang pangako ng Commission on Elections o COMELEC na maihatol sa mga salarin sa likod ng dumaraming bilang ng mga pinapaslang na election officers at kandidato sa Mindanao. Ito ay kasunod ng panibagong kaso ng gun attack sa 2 probinsya sa Mindanao na ikinasawi ng 2 opisyal ng halalan sa munisipyo. Sa investigasyon, kumbinsido naman ang mga investigador ng pulisya na ang magkahiwalay na pag-ataking ito ay parehong may kaugnayan sa trabaho at posibleng may kinalaman rin sa mga political warlord o mga may makapangyarihang personalidad sa politika na gumagamit ng impluwensya, pera at puwersang militar para makamit ang kanilang layunin sa eleksyon, kabilang ang pagpapatahimik o pananakot sa mga kalaban. Ngayong buwan ng Nobyembre ay ginugunita ang Anti-Drug Abuse Prevention and Control Month na may temang Towards a Better Treatment and Management of Substance Use Disorders and Co-occurring Mental Health Disorders. Sa pangunguna ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council, isinagawa ang ikalawang Anti-Drug Abuse Council Summit bilang pakikiisa sa naturang selebrasyon. Ang 2 araw na summit na ito ay binigyang pansin ang kahalagahan ng mental health laban sa pang-aabuso dulot ng droga. Nitong Martes ay tinalakay ng Regional Development Council ng NCR ang Sustainable Development Goals para sa rehiyon. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa layuning may saayos at mas mapaganda ang Sustainable Development Goals o SDG performance ng Metro Manila, partikular ang mga goal ng rehiyon, tinalakay sa isang pulong ng Regional Development Council, National Capital Region nitong Martes sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City ang catch-up plan. Sa full council meeting na ito, hinimay ang mga kailangang ma-improve at mga nagawa ng RDC-NCR ngayong taon. Ang papupulong ay pinangunahan ni MMDA Chairman at RDC-NCR Chairperson Attorney Romando Don Artes, MMDA Office of the Assistant General Manager for Planning Officer in Charge, at RDC-NCR Head Technical Secretariat Attorney Victor Pablo Trinidad at City Administrator of Parañaque Attorney Volter de la Cruz. Bukod dito ay binigyan din nila ng pagkilala ang mga nanalo sa Search for Outstanding Volunteers. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Upang matiyak na ligtas para sa mga motorista at residente ang mga kalsada sa lungsod ng Makati, ay isinagawa ng Department of Engineering and Public Works ang road asphalting. Ang operasyon ay nangyari sa Barangay Poblasyon at Tejeros, kung saan layo nitong mapabuti ang kondisyon ng mga kalye upang hindi magdulot ng perwisyo o kapahamakan sa bawat dumadaan. Nananatili naman ang dedikasyon ng Makati sa pagsasaayos ng mga kalye sa lungsod upang maging maayos din ang daloy ng trapiko at iwas aksidente. Isinusulong ang giant clam capital na si Lucky Island sa Bolinao, Pangasinan bilang susunod na sustainable tourism sa Hilaga na may nakalaang 15 milyong piso na nakatakda sa mas pagpapaganda sa naturang isla.
Ayon sa Department of Tourism, nilalayo nito ang Silaki Island na maging pupuntahang destinasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng visitor experience at pagtitiyak ng pangangalaga sa ekolohiya ng lugar. Ang proyekto ay magkakaroon ng infrastruktura na eco-friendly kabilang ang isang mini experience center, isang hanging footbridge, floating docks, viewport structures at isang welcome at departure pavilion. Dagdag ng kalihim, itatampok ng proyekto kung paano makakagawa ang pambansa at lokal na pamahalaan ng mga proyektong makabago kasabay ng paghihimok sa komunidad. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, umano'y black sand mining sa West Philippine Sea makakaapekto sa military operations ng AFP. Pamilya Aquino naglabas ng pahayag sa kaarawan ni Ninoy kasabay ng pag-ungkat sa mga Marcos. Senator Raffy Tulfo, dismayado sa aksyon ng DOH pagdating sa rabies. Pagkakaugnay ng pogo at drug smuggling, inusisa ng Quadco. Political warlords, posibleng konektado sa gun attacks ng mga kandidato sa Mindanao. Giant clam capital si Lucky Island, isinusulong bilang susunod na tourist destination. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.